Butil ng Buhay. Isinulat ni Ritzlian M. Capul at iginuhit ni Charisme T. Gamalo. Malayo pa lang ay tanaw ni Tonyo ang kanyang tatay na patungo sa kanilang bahay. Dala-dala ang mga gulay at sariwang isda na nabili niya sa palengke. Inay, parating na po si tatay. Sambit ni Tonyo sa kanyang inang abalang-abala sa paghahanda ng kanilang hapunan. Anak, tawagin mo na ang mga kapatid mo nang makapagpunas na at malapit na tayong maghapunan. Wika ni Aling Edna. Nang dumating si Mang Jose sa kanilang bahay, agad namang kinuha ni Tonyo ang dalang gulay at nagmano. Mano po, tay? Ang sabi ni Tonyo. Jose, mga anak, kakain na. Sambit ni Aling Edna sa kanyang mag-ama. Maya-maya ay unti-unti nang nagtitipon sa hapag ang pamilya. Sa kalagitnaan ng kanilang hapunan, naitanong ni Aling Edna. Kumusta naman ang araw mo sa trabaho, Jose? Ayos naman. Medyo napagod lang ako ngayon dahil lumiban ang isa naming katrabaho at ako ang tumapos sa iba niyang gawain. Tugon ni Mang Jose. Tay, pinayuhan kami ng aming guro na mag-aral ng mabuti dahil papalapit na raw ang maragahang pagsusulit. Wika ng kapatid ni Tonyo. Mabuti. Pagbutihan niyo lang ang pag-aaral niyo at balang araw ay makakamit niyo rin ang inyong mga pangarap. Tay, gusto kong maging pulis. Wika ni Tonyo. Gusto kang maging guro. Wika naman ni Mario. Nang matapos na silang kumain, dahan-dahang iniligpit ni Aling Edna ang mga kubyertos. Napansin niyang may tira-tira pang kanin at ulam ang mga pinggan ni Tonyo at ng kanyang mga kapatid. Kinuha niya ang mga tirang pagkain saka inilagay sa isang lalagyan at inilagay ang mga pinggan sa lababo. Isa-isa rin niyang kinuha ang mga baonan nila upang hugasan. Aba, hindi nila naubos ang kanin na baon ko sa kanila. Gulat na sabi ni Aling Edna. Matapos hugasan ang mga pinagkainan, pinuntahan ni Aling Edna si Tonyo at ang kanyang mga kapatid. Mga anak, kung maaari ay huwag kayong magtira ng pagkain dahil nasasayang lang ito. Alalahanin ninyo na maraming bata ang hindi nakakakain 3 beses sa isang araw. Payo ni Aling Edna sa kanila. Opo, inay. Napayo kong tugon ng magkakapatid. O sige, magsipilyo na kayo at maaga pa ang pasok ninyo bukas. Sabi ni Aling Edna. Kinaumagahan, ginising na ni Mang Jose ang magkakapatid. Gising na mga anak, iligpit na ninyo ang inyong higaan at mag-almusal na. Wika ni Mang Jose. Pagkatapos inyong kumain, ay maligo na rin kayo at sabay na tayong aalis ng bahay. Dagdag pa nito. Matapos makapag-almusal at maghanda sa kanilang mga sarili, ay nagpaalam na sila sa kanilang pag-alis. Nay, aalis na po kami. Sabi ni Tonyo at ng kanyang mga kapatid. Mga anak, ang bilin ko sa inyo kagabi, ubusin ang pagkain, makinig ng mabuti sa guro, at huwag makipag-away sa kaklase. Wika ni Aling Edna. Opo, inay. Tugon ng magkakapatid. Alis na kami, Nay. Sabi ni Mang Jose sabay halik sa pisngi ni Aling Edna. Kinahapunan, habang pauwi na ang magkakapatid sa kanilang bahay, naalala ni Tonyo na hindi niya naubos ang kanyang baong pananghalian. Lagot! Hindi ko nga pala naubos ang baon ko. Nagmamadali kasi kami kanina dahil maglalaro pa kami ng habulan. Wika ni Tonyo kay Mario. Ano ang gagawin mo? Baka pagalitan ka pag uwi ni nanay. Wika ni Mario. Itatapon ko na lang dito sa gilid ng bakod natin. Wika ni Tonyo. Habang papasok na si Mang Jose, napansin niyang may mga itinapong tirang kanin sa gilid ng kanilang bakod.
Malamang, itinapon ito ng mga bata dahil hindi nila naubos ang kanilang baon. Sambit ni Mang Jose sa kanyang sarili. Pagdating ni Mang Jose sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Aling Edna. Kumusta? Tanong ni Aling Edna kay Mang Jose. Mabuti naman. Nakauwi na ba ang mga bata? Tanong ni Mang Jose. Oo, kararating lang din nila. Tugon ni Aling Edna. Ganun ba? May nakita kasi akong itinapong tirang kanin sa gilid ng ating bakod. Wika ni Mang Jose. Nako, mga batang ito talaga. Hindi alam kung gaano kahirap ang buhay ngayon at nag-aaksaya sila ng pagkain. Galit na sabi ni Aling Edna. Huwag ka nang magalit at may naisip na akong solusyon. Wika ni Mang Jose. Tinawag ni Mang Jose ang mga anak at tinanong sila tungkol sa itinapong kanin malapit sa kanilang bakod. Kaninong kanin yung nakita ko sa gilid ng bakod natin? Tanong ni Mang Jose. Akin po, itay. Takot na tugon ni Tonyo. Pasensya na po, tay. Baka kasi pagalitan ako ni inay na hindi ko inubos ang baon ko. Dagdag ni Tonyo. O sige, dahil dyan, may pupuntahan tayong lugar bukas upang matutunan ninyo kung gaano kahalaga ang bawat butil ng bigas na kinakain natin. Litanya ni Mang Jose. Madaling araw pa lang ng Sabado at ginising na ni Mang Jose sina Tonyo at ang kanyang mga kapatid upang mag-almusal. Matapos silang kumain ay nagtungo na sila sa kanilang pupuntahang lugar. Makalipas ang kalahating oras na paglalakad, narating nila ang palayan ng kanilang Tiyo Berto. Oh, Jose! Anong sadya mo rito sa palayan? Tanong ni Mang Berto. May ibig lang akong matutuhan ng mga bata. Maaari ba silang tumulong sa pagtatanim ng palay? Tanong ni Mang Jose. Oo naman! Tugon ni Mang Berto. Dinala ni Tiyo Berto ang magkakapatid sa palayan at tinuruan sila kung paano itinanim ang mga palay. Matapos silang turuan ni Tiyo Berto, nagsimula ng magtanim ang mga magkakapatid kasama pa ang ibang magsasaka. Halos buong araw na nakatayo at nakayuko sa maputik na palayan ang magkakapatid sa pagtatanim ng palay. Makikita sa kanilang mga muka ang pawis na dumadaloy sa kanilang pisngi. Pagkatapos ng buong araw na pagtatanim ng mga palay, nagtipon sina Mang Jose, Tiyo Berto, Tonyo at ang magkakapatid sa isang munting salo-salo. Oh, mga anak, may natutuhan ba kayo sa ating ginawa ngayon? Tanong ni Mang Jose sa kanila. Opo, tay. Hindi po pala biro magtanim ng palay. Hindi ko akalain na galing dito ang kinakain nating pagkain sa pang-araw-araw. Natutuhan ko kung gaano kahalaga ang bawat butil ng bigas sa ating hapag. Ipagpauman ninyo po ang ginawa ko. Hindi na ako magtatapon ng tirang pagkain at nangangakong uubusin ang pagkaing nakahain sa amin. Wika ni Tonyo. Tama mga anak, dapat pahalagahan natin ang bawat butil ng pagkain na mayroon tayo. Sa buong mundo, maraming naitatapon na tirang pagkain ang hindi na napapakinabangan ng mga tao. Sa halip na ito'y ipakain sa iba, ay tinatapon na lang o pinapakain sa mga hayop. Wika ni Mang Jose. Mula noon, masinop na sa pagkain ang magkakapatid at natutunan nila na ang biyaya ay dapat pahalagahan dahil sa bawat butil ng bigas ay mahalaga.